Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa ninyo naunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, ang ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, at sa ating pong unang pagbasa, nagpapatuloy tayo sa ating pagbabasa at pakikinig tungkol sa kwento sa unang bahagi o unang aklat, ang aklat ng Henesis. At ngayon ay ang kwento o binubuksan ang kwento ni Noe, kung saan nasabi dito na parang pinagsisihan ng Diyos na likain ang tao. Dahil ang mga tao noon, maliban na lang sa pamilya ni Noe, ay patuloy na tumalikod sa Diyos, patuloy na gumagawa ng kasamaan. Kung kaya't nagalit na ang Diyos at pinaplano na niyang iligtas ang pamilya ni Noe at gunawin ang buong mundo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na kung saan ang mga alagad ay labis na nag-aalala dahil habang sila po ay naglalakbay, nandoon sila nakasakay sa bangka at sila po ay nag-aalala dahil iisa lang ang dala nilang tinapay. Kaya kung titingnan natin, parang bakit ganon? Ang sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Ang pinag-uusapan nila ay iisa lang ang tinapay nila. Para bang, paano yan? Iisa lang. Paano magkakasya ito? 12 tayo plus si Jesus. Paano to? So yung response ni Jesus, mag-ingat sa libadura. Bakit ganun ba? Ano bang kinaugnayan nun? Di ba, no? Kaya, pinag-iingat sila. Ang dapat sana, sinabi ni Jesus, okay lang yan, kasya yan. Pero ang sinabi niya ay, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo, ng mga Iskriba at ni Herodes. Paano ba ang katangian ng mga Pariseo, Iskriba at ni Herodes, yung mga alagad ni Herodes? Bagamat sila ay mga naglilingkod sa templo, naglilingkod para sa kautusan ng Diyos, pero sila mismo ang unang-unang hindi sumusunod sa Diyos.
Sila ay patuloy na nagtitiwala sa kakayanan ng tao at hindi sa Diyos. Kaya't pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad. Hanggang ngayon ba, no? Sabi dito, hanggang ngayon ba hindi niyo pa naunawaan? Si Jesus ang tinapay ng buhay. Si Jesus ang nagbibigay ng tinapay na bumubusog sa ating kagutuman. Ang kinakailangan lang ay manampalataya tayo. Kaya nga sabi ni Jesus, di niyo pa ba nakikita, naririnig, naunawaan? Ilang tao ang pinakain niya? May 5,000, may 4,000, sa iilang pirasong tinapay lang. So bakit kayo nag-aalala sa iisang tinapay lang? 13 lang naman sila. Kaya maganda po, no, na maging sa atin, no, sa mga nanonood ngayon sa online, kayo po na mga naririto, tayo ang madalas na nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Pero bakit tayo din mismo ang unang pinanghihinaan ng loob? Kapag konti na lang yung pera, mabilis tayong panghinaan ng loob. Nakalimutan mo na ba yung mga ginawa ng Diyos sa iyo noon? Lalo pa nung walang-wala ka na. Magkaiba kasi yung, di ba, noon walang-wala ka talaga. Pinabayaan ka ba ng Diyos? Ngayon, mayroon ka naman. Hindi ka na walang-wala. Pero bakit pinanghihinaan ka ng loob? Bakit nawawalan ka ng tiwala sa Diyos? Di ba? Parang ganun yung kadalasan nagiging ugali natin eh. Lagi natin nakakalimutan umasa sa Diyos. At kapag nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos, kanino tayo kumakapit? Sa mga tao. Kaya nga madalas, no? Ngayon, panahon ng eleksyon, nasaan ang mga tao? Yun, nakadikit kung saan mayroong kampanya, nandoon. Kasi umaasa sila na makakatanggap sila ng ayuda. Pag sa simbahan, walang ayuda. Pero hindi nga kasi natin nakikita o tinitingnan, pinakikinggan, na higit pa sa ayuda, ang ibinibigay ng Diyos. Hindi tayo walang-wala. Mayroon tayo. At kung ano man yung meron tayo, lagyan natin ng tiwala sa Diyos, sapat yan. O kaya naman, higit pa sa sapat na kakailanganin natin. Amen.